Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng inyong tagapakinig na patuloy na sumusubaybay at nakikinig ng mga kwentong katulad ng akin. Sa totoo lang, ilang beses ko munang pinag-isipan kung itutuloy ko ba talaga ang pagsusulat ng liham na ito. Hindi dahil gusto kong makalimot, kundi dahil sa takot na baka muli kong maramdaman ang sakit at kilabot ng mga nangyari. Pero ito po ako, lumalakas ang loob, umaasang may makauunawa at may matututo sa karanasan kong ito. Ako po si Joyce, 38 anyos, tubong Visayas. Lumaki sa simpleng buhay probinsya. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, pero lumaban sa hirap ng buhay sa abot ng aking makakaya. Taong 2007 nang mangyari ang trahedyang halos ikasira ng buong pagkatao ko. Dahil gipit kami sa pera, pumayag ako sa alok ng pinsan kong magtrabaho sa isang hardware sa bayan bilang kahira at helper. Wala akong karanasan pero ang tanging baong ko noon ay tiyaga. Kasama ko sa trabahong iyon ng kababata kong itatago na lang natin sa pangalang Mara, na itinuturing kong kapatid sa tagal ng pagkakaibigan namin. Maayos naman po ang lahat sa umpisa, Sir JD. Nagkasundo kami ni Mara sa trabaho, sabay sa hirap at pagod. Hanggang sa isang araw, napansin ko ang unti-unting pagbabago. Ako'y na-promote bilang supervisor matapos ang isang buwan. Bagamat malaking biyaya ito sa akin, napansin kong tila lumalayo ang loob sa akin ni Mara noon. Hindi na siya pala kwento at hindi na siya kasing lambing tulad ng dati. Dumalas din ang pagdalaw ng ilang lalaking suki sa hardware. Mga trabahador po sila sa kalapit na construction site. Ang isa sa kanila ang naging malapit kay Mara na itago na lang natin sa pangalang Emilio. Nakikita ko noon kung paano nabubuhayan si Mara tuwing naroon si Emilio. Pero hindi nagtagal, bigla itong tumigil sa pagdalaw. At ilang araw lang ang lumipas, napansin kong ako na ang binibigyang pansin ni Emilio. Hindi ko naman po hinangad ang anumang masama, ngunit alam kong mula noon ay tuluyang nag-iba ang tingin sa akin ni Mara. Hanggang sa isang araw, hindi na siya pumasok sa trabaho. Ang sabi ng boss namin, umuwi na raw siya sa probinsya. Bigla na lang nawala na parang bula si Mara. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Dahil hindi ako mapakali nun, makalipas ang ilang linggo, nagpa siya akong umuwi na rin sa amin. Gusto kong maayos ang gusot kong meron man. Gusto kong humingi ng tawad kung sakaling may nasaktan ako. Pero pagdating ko sa bahay nila Mara, ang ina lang niya po ang naabutan ko noon. Tahimik po siya noon at hindi ko ramdam kung natuwa siya sa pagdalaw ko kasi parang naiinis siya. Ang sabi niya ay nasa bukid daw si Mara. Nagtagal lang ako doon ng konti para makipagkwentuhan. Sinikap kong ipaliwanag ang dahilan ng pagpunta ko pero tila walang interes ang nanay niya sa mga sinasabi ko noon. Pero inalok niya ako noon ng isang basong tubig. Sa init at pagod ng biyahe at dahil naglakad lang ako papunta doon, tinanggap ko ito at agad ni ininom. Ngunit halos masamid ako sa pakiramdam. Kasi parang may maliit na bagay at matulis na gumuhit sa lalamunan ko. Hindi ko na rin yun ininda. Ngunit pagsapit ng gabi, nagsimula na ang hindi maipaliwanag na pakiramdam, Sir JD. Nagsimulang manghina ang katawan ko, nawalan ako ng ganang kumain, nawalan ako ng panlasa, nangayayat din ako. Pero ang mas nakakagimbal, Sir JD, lumaki ang tiyan ko na parang may laman sa loob. Lalong lumala ang kondisyon ko habang lumilipas ang mga araw. Hindi ako makatulog, parang palaging may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. At sa takot ay dinala ako ng aking ama sa isang kumpare niyang albularyo. Doon ko lang nalaman ng mas malalim na dahilan ng aking paghihirap. Ayon sa albularyo, may bertud daw sa loob ng katawan ko.
Isang uri ng kulam daw na ipinasasalin sa pamamagitan ng inumin. Layunin daw nitong dahan-dahang kuhanin ng lakas, siglaan ng isang tao. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti daw akong magiging sa kanila. Sinimulan ng gamutan. Sa bawat takbang ng ritual para akong binubuksan mula sa loob. Kasi parang may humihila po palabas sa akin. Hanggang sa tuluyang lumabas mula sa bibig ko ang isang maliit na bato na kulay itim. Sabi ng albularyo, iyon na daw ang bertud na ipinainom sa akin. Isang paunang hakbang pa lang daw yun sa pagpapamana ng sumpa ng mga aswang. At kung hindi ko daw iyon naagapan, baka mas lumala pa ang nangyari sa akin. At makalipas ang ilang araw, nalaman ni Mara ang nangyari sa akin. Pumunta siya sa amin at sinabing hindi raw niya alam ang ginawa ng kanyang ina. Ang tanging nasabi niya, kwento lang daw niya sa kanyang ina yung tungkol sa akin at sa lalaking naging dahilan ng aming alitan. Simula raw noon ay nagbago na daw ang tingin sa akin ng ina niya. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa si Mara noon. Pero kung totoo man, mas masakit pala kapag ang taong itinuring mong pamilya ay siya rin naging tulay ng sarili mong kapahamakan. Hanggang ngayon, Sir JD, may takot pa rin sa puso ko. Tuwing makakakita ako ng matandang babae, bumabalik ang lahat ng alaala. Sir JD, kaya ko po ito isinulat na hindi upang humingi ng simpatya. Isinulat ko ito para magsilbing babala sa iba. Hindi lahat ng matagal mo ng kasama ay ligtas ng pagkatiwalaan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon sa liham ko. Naway maging aral po ito sa lahat ng nakikinig. Lubos na gumagalang, Joyce, taga Visayas.